Kahit gaano kalaki ang problema, pwede mong i-breakdown yan sa maliliit na problems. That way, hindi ka overwhelmed. Ano ang pinakamalaking challenges na hinarap mo? Since siyempre dami mo ng negosyong sinimulan eh. Tsaka lalo ngayon may kukusina ka na. Yung hinarap nyo na sa business nyo at paano nyo ito nalampasan para makakuha rin kami ng idea na baka sakaling din na namin pagdaanan. Mm. So, iba't ibang stage, iba't ibang malalaking problema din na pinagdaanan ko talaga. Noong nag-uumpisa is yung mangmang. Wala tayong alam. Napakalaking challenge yun. Paano ka gagalaw sa mga landasin o mga trabaho na hindi mo talaga alam? Isa pang pinakamalaking challenge pag nag-uumpisa ka. Hindi mo alam kung anong hindi mo alam. Like, hindi mo alam kung anong dapat mong aralin kasi hindi mo alam na yun pala ang dapat mong malaman. Diba? Medyo magulo yun. Pero in reality, isa yun sa disadvantage natin, ang kamangmangan sa pagnenegosyo. Pero eventually, habang nag-grow ako, ang naging next na challenge ko dyan is usually yung tungkol sa pera. Cash flow. Hindi mo pala alam na ano pala yung importansya ng cash flow. Kulang ka pala sa pumapasok pero ang dami mong nilalabas. Tapos nabubulag ka sa mga pwedeng magbigay sa'yo ng pera, pautang sa'yo, mga ganyan. Nabaon ako sa utang na mahabang panahon. Ngayon, okay na, buti na lang. Buti na lang, Nakaraos na tayo dyan, wala na tayong utang ngayon. Nabayaran na. Pero, nakakabulag yon. Isa yun sa mga malaking problema. Kakaharapin mo kung nagnenegosyo kang bago pa lang kasi bago sa'yo. Wow, ang dami nagtitiwala sa akin. Like gusto nilang ganito, gusto nilang ganyan. So, yun yung mga challenges ko nung una. And then ito namang later part, ang nagiging challenge naman natin is yung partnership, professionalism, kasi nasanay ka ng bara-bara lang, mga ganito. So, mga improvements na kailangan gawin as we go on. Basically, lahat naman ng challenge, ang sikreto lang na pwede kong ma-share sa inyo is kahit gaano kalaki ang problema, pwede mong i-breakdown yan sa maliliit na problems. That way, hindi ka overwhelmed. O tulad ng intensity na naman kanina, hindi sobrang laki ng intensity na kailangan mong harapin. Isa yan sa skill set na kailangan natin ma-develop bilang negosyante. Huwag natin tingnan yung malalaking problema as just one big problem. It is always composed of many small problems na pwede nating isolve kasi maliliit na siya. Diba? Isipin nyo, ang laki ng problema mo, sobrang laki. Yung pala, meron ka lang mga maliliit na bagay na kaya mong gawin ngayon mismo. And that will give you the confidence boost na kaya ko itong masolve. Nasusolve ko yung maliliit, nag-step forward, palaki na nasusolve yung problema. So, kahit anong laki ng problema, okay lang yan. Break it down to smaller problems and you can solve it na. So yun, ang galing. Kasi tayo may nature tayo mga Pilipino na pag may problema tayo, gusto natin agad masolusyonan agad no. Ngayon, kakaiba yung ginawa ni Kasosyong Chikoy. Hinati-hati niya yung mga problema para dahan-dahan din niyang susolusyonan. Kasi ay mahirap din sa atin na pag may problema, gusto mo agad-agad. Kaya ang nangyari, wala nang solusyonan. Kasi nga sa sobrang laki, ayun, wala rin nangyari.